Guys, how does it feel na malapit na palabas yung concert? Siyempre po, proud at hindi makapaniwala na finally lalabas na po siya. Lahat ng mga naramdaman at naranasan namin sa shooting, sa taping, finally mabubuo na siya at mapapanood na ng mga tao and even namin. Sobrang excited na po kaming lahat na mapanood. Sobrang excited na po kaming lahat na mapanood ang Call Me Mother dahil alam ko mag-enjoy po sila, matatawa, matutuwa, maiiyak. So talagang lahat ng emotion mararamdaman nila sa movie na ito. So sobrang excited po kami. Ako, it feels surreal na as a viewer before ng MMFF, nandito na ako sa isang movie ng MMFF. So, excited ako na makita ng tao yung pinaghirapan ng buong team. And of course, for sure, maraming tawa ang maitatawa ng pamilyang Pilipino sa buong mundo. So, sana ay ma-appreciate pa ninyo ang ginawa namin. Ako din, nung nakita ko po yung trailer kanina, grabe ibang klase pakiramdam. Kasi nung kinukuhanan namin yun, parang sobrang natural na tawa kami ng tao sa set. Parang walang mga camera na nakapaligid sa amin. Pero nakita namin yung trailer din. Grabe, ganda. Sobrang Sa acting experience? Sobrang sobrang di makapaniwala na ano tayo dito? Sa trailer ganyan, parang doon na nagsigit na, oh my God, nasa ano talaga tayo, part talaga tayo. Artista na talaga mo. Artista talaga tayo. And ayun, first time po, syempre lahat naman kami first movie po namin. Lalo na po ako first acting, hindi naman, as in first, talaga, first MMFF. And last year lang po kumatpadyan ako sa parade, parang after na ng mga float parade. Kumanta lang ako sa program. And now, hindi ko in-expect na sasakay talaga ako sa float, magiging parte talaga ako. So, thank you so much po. Very quickly, ano ba yung roles niyo? ako po dito si Marco. Parang pwede mo dito mag-divulge masyado, pero yung role ko dito is isang artist. Ako naman. Diyan na si Vice at si Nance. Science naman po. Ako si Bea. Yan. Okay. Sige. Okay, Kate, go. Ako naman po si Mayet. So, isang mabalik na tao dito. Kaya bakit nila po ano yung role ko dito? Si Memel, hindi kaya sino pa si Mayet? Siya homemaker dito. Homemaker. Yung mga ginawa niya sa loob ng bahay ni Kuya, pinagawa rin namin sa kanya dito. Ako naman si Ria, isang may pinaglalaban na tao sa buhay. So, abangan niyo po. Estudyanteng aktivista siya dito. Ako po si Mara Del Sus ng Pasig City. Yes, isa pong beauty queen yung role ko dito. Ako naman po si Mother Twinkle. Ako po yung beauty pageant coach. Ako yung nag-train kay Mara dito sa pelikula. At ako pong may bahay na tinitirahan nilang ako. Mga border ko sila nung hindi nagbabayad. Lalandian lang sila lagi sa boarding house. Tapos itong dalawa pasaway. Kumusta ka-work sila? Masaya po yung yung shooting experience namin. Nagsimula at natapos kami. Hindi nga nila alam na natapos na yung shooting. So, within kami, sobra kami nag-enjoy. Masaya yung vibe kung sa namin, sa set po namin. Kaya hindi magtatakang kahit tapos yung pelikula, magkita-kita pa rin kami at magkakasama kami. Masaya lang po. Kaya sa pelikula pag pinanood nyo, tatago sa screen kung gaano kami ka-happy as a family, kung gaano kami ka-happy dun sa boarding house, at yung naging relationship namin ni Mara. Hopefully, maramdaman yun rin sa mga screens. Madami. Natanong nga kanina ni MJ, parang sabi ko, this movie has explained to me na motherhood is beyond gender. It's beyond just, bearing a child and giving birth to a child. Mas malawak, mas malalim pa ang ibig sabihin ng pagiging nanay pala. At yung binanggit nga rin ni Lindon, Na wala talagang babae na magiging ready for motherhood. Ano siya, marami kasi akong friends na gano'n, na una sinasabi nila, no, I wanna be a mom, ganyan. Tapos pag nandiyan na, parang, ganito pala yun. And that's okay, that's not a problem. The thing is, kasi yung mga ganong klase ng mga situations na dumadaan sa buhay natin, doon tayo nag-grow, doon tayo nag-tulong. So, I would say it's part of it. Yeah. At laking pasasalamat at saludo namin sa lahat ng mga pumiling maging nanay sa mundo dahil ibang klaseng tatag, responsibilidad, at ibang klaseng pagmamahal sa puso nilang meron sila para tanggapin nila yung obligasyon ng pagiging nanay. Based on the teaser, meron bang malalang dramatic
po doon. Isa yun, madami. Madami. This is half comedy, half drama. Kaya patatawanin muna namin kayo tapos puso ka na ng puso after. Madami kaming ginawang mabibigat na scenes doon. Lalo na yung character namin ni Ate Vice, magka-clash talaga. Malalim ang puso namin pareho. Vice, naka-work mo na si Nadine in many projects na before. In this project, may parang dynamic ba na na-discover ka or parang new discovery about her as an actress and also Nadine to Vice? Meron ako talagang discovery sa kanya as an actress kasi pag nagkaka-eksena kami, parang wala lang. Yung parang nagbabatuhan lang kami, parang... Teka lang daw sabi mo. Parang napakadali lang para kay Nadine ang ginagawa niya. Yun nga yung parang, okay, gano'n lang. Pero nung pag pinapanood na namin siya sa screen, pag nagpe-preview kami, sabi ko, grabe pala talaga yung mata ni Nadine. Kaya pala ang dami niyang Best Actress nominations and awards. Grabe pala talaga. Kasi parang ang dali-dali, ang simple-simple niya lang ginagawa yung mga eksena. Pero iba pag pinapanood din siya sa big screen. Ako naman happy ako na naging party ako nitong bagong era ng acting ni Ate Vice. Kasi sanay tayo sa kanya before na comedy, ganyan, and also yung sa Beauty and the Destiny last time na nag-work kami. Talagang comedy yung mga scenes namin, but this time around, you know, may heavy scenes kami, may drama scenes kami, ganyan. So, alam mo yun, kahit alam ko na sobrang galing naman ni Ate Vice pagdating sa comedy. Pag sa drama din talaga, naaano ako, niraramdaman ko, tumatagos din talaga sa akin. Beyond sa pagiging bara ko yung binabato na emotions ni Ate Vice. So happy ako na na-witness ko and nakatrabaho ko siya doon. For Best Actress, Best Actress Award. Hindi ako nagtataka kung magkakaroon ng another Best Actress Award si Nadine. Parang ang dali na lang sa kanya masungkit yung mga gano'n. I think for us, kasi I mean ako naman, it's always the last thing for me to parang want to achieve. Ako talaga, mas excited ako na makita ng mga tao yung pelikula. Kasi napakaganda po ng story ng Call Me Mother. So, bonus na lang yun kung masungkit namin yung mga awards. Yeah, at saka ang mahalaga sa amin yung magustuhan to ng mga manonood. Kasi yung mga manonood, napakadami niyan eh. Eh yung mga award-giving bodies, diba, binubuo siya ng mga grupo ng tao, ng ilang grupo ng tao, diba? So, pero iba pa din pag ang humuhusga sa'yo at nakaka-appreciate nung work mo, eh yung napakaraming mga madlang people na nakapanood at nagustuhan talaga yung pinanood na pelikula at sinasabi nilang it was worth their money. May lang po, reaction lang po kasi everyone were saying na hindi nakakomplete yung MMFF era nila kapag di ko napupanood si Meme and si Miss Nadine. Ano po reaction na na? Grabe naman yung kasama pa ako. Every year po hinahanap kung may entries po kayo. How do you feel about it? Ako yung pinagpapasalamat ko talaga yun na medyo matagal na rin akong isinama ng mga Pilipino sa pagse-celebrate ng Pasko nila. Parang pag Pasko, kapiling talaga nila ako kasama sa mga ilang activities nila na kaya nilang gawin tuwing Pasko ay pupunta sa sinihan, kasama yung pamilya nila, tapos panonoodin yung pelikula ko. Kaya nga nung kinukwento sa akin na nung nagre-research daw sila, pag tinitingnan nila daw yung activity ng mga tao sa mga sinihan, pag pumupunta sila sa takilyera, kahit hindi nila alam yung title ng pelikula ko, sinasabi lang nila yung pelikula ni Vice. Kahit hindi nila alam kung anong title, basta pipila sila doon sasabihin ng pelikula ni Vice. Kaya sobrang grateful ako na ginawa talaga na akong bahagi ng pamilya Pilipino sa pag-celebrate ng Christmas nila. May kamusta naman yung mga PBB housemates, lalo na pagdating sa mga comedy scenes? Naku, mga komedyante sila lahat. O kaya humahaba yung mga eksena namin dahil sa kanila din. Nadadagdagan na lang. Kasi naturally, ang sasaya nila, tapos bago pa namin sila makasama ni Nadine, close na sila eh. So, sumisingaw din yung ganong closest nila, yung relationship nila ang ganda-ganda. Kaya ang dali lang sa kanilang magharutan at magpatawa. Sa mga PBB housemates, kamusta ka-work sila Meme at Miss Nadine? Magandahan din sasabihin. Pero sa lahat, madali po sila lahat sa work. Tama. Pinaalalayan po nila kami, lagi may pakain si Meme. Pero mahirap din po at the same time kasi ang hirap pigilan ng tama. Kasi talaga po nakakatawa lahat ng bato ni Ayun, yun ang problema, pamumutulis-lis. Sa pamumuno ng leader nila. How about Brent? Ayun, minsan nga pag may mga eksena ako magkakasama, minsan nanonood na lang ako, tapos nakakalimutan ko na parang di pala ako na eksena. Kasi iba kasi yung bato nila every scene, every cut, mapapagulat kami bago sasabihin si Meme, si Ate B, kaya galing. Tapos every shot, nag-iiba yung eksena. Lang.
Sobrang nakaka-amaze. Nabilib ako siyempre bago naman po sa akin yung pag-acting. So na-amaze ako sa kanila. Hindi pala madaling maging artista. Napakahirap din yan. Nakita ko gano'n sila kagaling, kahusay yung professionalism nila. Sobrang happy birthday. Talaga kung alam nilang guys, as in, pero ang appreciate ko lang kay Meme, sobrang she gives us comfort talaga. Bago mag-start ang scene, dapat komportable kami. Binibigyan niya kami ng kakaibang sense of comfortability na okay kaming lahat, komportable kami sa set, and we're able to act. And again, para po kami viewer kasi iba't ibang take, iba't ibang joke. Iba't ibang joke. Namimili na lang yung director kung ano ilalabas niya sa joke. Isang eksena para iba-iba yung joke kada shot. Christmas wish ko, bukod sa good health namin buong pamilya, at maging maayos na ang... Punta na sa reporter. At bukod sa... syempre gusto ko kumita ng malaki itong pelikulang ito. Kailangan ng ABS-CBN kumita itong pelikulang ito para sa pagpapatuloy ng magsiservisyo ng kumpanya sa mamamayang Pilipino. At syempre, ang greatest wish naman ng lahat, feeling ko, sure naman ako sabihin ko na, maging maayos na ang sitwasyon ng bansa. Pero ano ba yung kakaiba sa Call Me Mother sa existed na Kakaiba sa Call Me Mother, yung title, ibang-iba first time. Magmula kasi nung ginawa ko yung And the Breadwinner Is, nag-iba na yung tema at yung atake ng pelikula ko. So tinutuloy lang ni Direk June Lana kung ano yung nasimulan namin. Kasi sabi niya, hindi pwedeng one time, big time lang yung And the Breadwinner Is, yung ganung atake mo sa pelikula. So itinuloy niya. So this time, ganun pa rin ang magpapatawa, mangungurot pa rin ang mga puso, pero meron kaming magandang ipinapaliwanag sa mga tao. Yung may mapupulot talaga silang magandang realization dito sa pelikulang ito. At saka, iba yung dynamics namin eh. Kahit ang dami ko ng pelikula over the years, nag-iiba kasi yung mga kasama ko iba't iba. Iba-iba rin yung binibigay nila, kaya iba-iba yung dynamics. Iba't ibang level of joy and fun. Last question, then we're good. Meron pa po ba? Nadine, your Christmas wish. Christmas wish ko? I would say sana magkasama-sama ang mga pamilya itong Pasko. Gaya na nasabi ni Ate Vice, dami nang nangyayari sa Pilipinas ngayon. I'm wishing na this time around, kahit sa Pasko lang, medyo maging naman tayo. Maging positive naman tayo. Yun, at sana panoorin niyo po ang Call Me Mother. Okay, thank you! Thank you so much!